pastol na buti, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kung hindi umaakyat sa hindi dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kaniyang tinig. Tinatawag niya ang kaniyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kaniyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pangay patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kaniyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok sila't lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasaya-siya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiwa po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Atin pong ipinagdiriwang ngayong linggo, ang linggo ng mabuting pastol. Alam po ninyo, sa kultura ng mga Hudyo, ang isang pinuno, relihiyoso man o politikal, ay inilalarawan bilang isang pastol sa kaniyang mga tao. At bilang pastol, tungkulin niya ang mamuno, magbigay, magtanggol, at mangalaga sa kaniyang kawan. Wala naman pong kaduda-duda na si Jesus Nazareno
ay ang ating mabuting pastol. Kaya naman, basihan natin si Kristo bilang isang huwaran o modelo kapag pagpapastol o pagiging leader ang pinag-uusapan. Paano natin masasabi na si Jesus ay isang mabuting pastol? Una, inialay niya ang kaniyang sarili, buong-buo, alang-alang sa kaniyang mga tupa. Sabi nga sa aklat ni Propeta Isaías, nang dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa mga pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kaniyang tinanggap. Ang buong pusong pag-aalay ng sarili ni Jesus Nazareno, mamaya ay ating sasariwain at sinasariwa tuwing may pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Mamaya sa consecration, maririnig muli natin ang winika ni Jesus noong huling hapunan. Ito ang aking katawan na ihahandog o iaalay para sa inyo. Si Jesus Nazareno ay ang pastol na naghandog at nag-alay ng lahat para sa ikabubuti ng kaniyang kawan. Kaya pagmasdan ninyong mabuti, si Jesus Nazareno hindi interesado sa mga gantimpala, sa mga papuri ng tao, o sa mga kaluwalhatiang ibinibigay ng mga tao. Ang mahalaga kay Jesus, mapangalagaan at maprotektahan ang kanyang mga tupa. At alam ninyo, napakapalad nating lahat dahil tayo ang mga tupa ng mabuting pastol. Tayong lahat ay mga tupa ni Jesus Nazareno. Kaya naman, handang-handang ibigay ni Jesus ang lahat ng lahat para sa ating lahat. Hindi siya magdadalawang isip kahit paulit-ulit niyang ibigay ang kaniyang sarili upang ipagtanggol tayo sapagkat ganoon na lamang kalaki at kalalim ang kaniyang pagmamahal sa ating lahat. Kaya nga si Jesus, hindi naiiba sa atin. Hindi siya estranghero sa ating mga kalagayan at suliranin bilang mga tao. Naranasan ni Jesus Nazareno ang lahat liban sa kasalanan. Nagutom, nagtiyaga, napuyat, napagod sa paggawa ng mga misyong pangkaligtasan. Kaya naman, hindi tayo itinuturing ni Jesus bilang kaniyang mga alipin, kung hindi ang turing sa atin, mga kapatid, matatalik na kaibigan, at kalakbay patungo sa Ama. Kaya nga, sa paanong paraan, itinuring tayong mga kaibigan ni Jesus. Una, tinawag niya tayo sa ating mga pangalan. Tinatawag ng pastol ang kaniyang sariling tupa sa kanilang kani-kanilang pangalan at inaakay sila sa matuwid na landasin. Kaya nga, kung tayong lahat tinawag ng Diyos sa ating pangalan, nangangahulugang lamang kilalang kilala tayo ng Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng ating tagumpay at kalakasan. Alam din ng Diyos ang ating kahihiyan. Alam niya ang mga lihim na ating itinatago.
Alam niya ang lahat ng ating kahinaan at karupukan sa buhay. Pero pagmasdan ninyo, ang mabuting pastol, hindi tayo tinitignan base sa lalim ng ating pagkakamali. Dahil kahit pinakamakasalanang tupa, handang mahalin ng Diyos. Handa niyang iwan ang mabubuti upang hanapin ang naliligaw ng landas. Dahil ang lente ng Panginoon ay awa at pagmamahal. Sa kadahilanang kilalang kilala tayo ni Jesus Nazareno. Ikalawa, pinuprotektahan at ipinagtatanggol tayo ni Jesus. Si Jesus Nazareno lamang ang ating tunay na seguridad. Uulitin ko po, sapagkat ito'y napakahalaga. Si Jesus Nazareno ang ating tunay na seguridad sa buhay. Ang mga yaman, ang karangyaan, katanyagan, ang mga luho sa buhay, hindi natin ito seguridad. Hindi tayo siguro sa mga bagay na ito, sapagkat ito'y panandalian, pansamantala, nabubulok at nauubos. Pero si Jesus Nazareno, walang hanggan. Siya ang bukal ng lahat ng awa, pag-asa at pagmamahal. Hindi nauubos ang kaniyang habag at pagpapala. Kaya nga kung meron tayong sigurado sa buhay na ito, walang iba kung hindi si Jesus Nazareno na siyang maghahatid sa atin patungo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang atin pong mundo ngayon sa kasalukuyan, nababalot sa mga sitwasyong nagdudulot ng matinding pagkabalisa. Nariyan ang issue ng hindi matapos-tapos na digmaan. Ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ang krisis na ating kinakaharap. Marami sa atin nabubuhay sa matinding pagkatakot at pagkabahala. May mga sandali pa na naliligaw na tayo ng landas. Yung iba, nawawala ng gana at pag-asa sa kanilang buhay. Ngunit lagi nating tatandaan, mga kapatid, tayo ay may mabuting pastol. At ang ating mabuting pastol, hindi nauubusan. Nariyan siya upang protektahan at pangalagaan tayo sa lahat ng panganib. Nariyan siya upang ingatan tayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. At kahit ano pa mang mangyari, magkakrisis man o hindi, isa lang ang ating kasiguraduhan. Hindi tayo pababayaan ni Jesus Nazareno dahil siya ang ating mabuting pastol. At bilang mabuting pastol, mahal na mahal niya tayong kanyang mga tupa. Kaya't kumapit tayo sa ating nag-iisang Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ang ating banal at mabuting pastol. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.